Siya ang tito ko, matulungin, mabait, at mapagbigay. Kaya di ako magtataka kung bakit marami siyang kaibigan. Pero isang araw ang tito ko ay nagkasakit na hindi mapaliwanag ang dahilan. Kung saan-saan na namin dinala ang tito ko. Pero gaya ng nauna, di pa din nila malaman ang sakit ni tito. Hanggang dumating ang araw ng kanyang kamatayan. Maraming nagtuksa sa pagkamatay ni tito. Pero akala ko, dito na matatapos ang kwento ng aking tito. Saksi ako sa mga nangyari. Hango ito sa totoong buhay. Ako si Ib at kukwento ko sa inyo ang tunay na nangyari sa aking tito. Kagat ng dilim. Alas 10 ng gabi noon, tumawag sa amin ang taga-morgue dahil kailangan daw kami makausap ng personal. Hello. Kayo ba yung kamag-anak ni Erwin? Oo. Bakit? May problema ba? Ako ang taga-morgue. Gusto ko sana kayo makausap ng personal. Kung pwede sana ay ngayon na. Bakit? Ano ang nangyari? Mas maganda kung dito ko nasasabihin pagpunta niyo dito. O sige, ngayon din ay pupunta ako. Dali-dali naman pumunta ang papa ko at sinamahan ko siya. Pagpunta namin doon, agad kami pinapasok sa isang kwarto kung saan nakapwesto ang aking tito. Ano ba ang nangyari? Bakit nyo kami pinapapunta dito sa 10 oras ng gabi? May kailangan kayong malaman. Itong pasyente namin na si Erwin, may kakaiba sa kanya. Meron lumalabas na insekto sa katawan niya. Pinatawag mo kami para lang sabihin yun? Hindi lang isa na insekto, kundi madaming insekto na lumalabas sa katawan niya. Laking gulat namin nang may lumabas na insekto mula sa katawan ng aking tito. At di lang isa, kundi ang dami. Pinaliwanag ng imbalsamo sa amin ang dahilan kung bakit may insekto na lumalabas sa katawan ng tito ko. Ano bang ibig sabihin yan? Bakit nangyayari sa kanya yon? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Siya ay nakulam. Siya daw ay kinulam. Meron daw taong galit na galit sa tito ko. Imposible yun. Mabait ang kapatid ko. Wala yang nakakaaway. Paano siya nakukulam? Matagal na ako sa pag-embalsamo at hindi ito karaniwan. Sinisigurado ko ito ang dahilan kung bakit namatay ang tao ito. Paano mo mapapatunayan na totoo yung sinasabi mo? Ang ama ko namatay din sa kulam. Kaparehong kapareho sila at ganyan na ganyan din ang insekto na lumabas sa aking ama. At sino naman ang gagawa nito sa kapatid ko? May paraan para malaman kung sinong may gawa nito. Ano ang paraan? Sa kanyang burol, kailangan itusok mo ang pako sa kanyang ulo, bandang noo, para bumalik sa kanya ang kulam. Ang hirap paniwalaan dahil sobrang bait ng tito ko at ni isang beses wala pang nakalitan ito. Pero ang sabi ng imbalsamo, hindi daw siya pwedeng magkamali. Sa tagal niya nag-iimbalsamo, di raw karaniwan ang pangyayari. May paraan daw para malaman kung sino ang may gawa nito sa tito ko. At dumating na nga ang araw ng lamay ni tito at gaya ng inaasahan ko, ang daming tao na nakiloksa. Mamaya pa ay dumating na ang papa ko at lumapit sa kabaong ng aking tito. Alam ko gagawin ni papa yung sinabi sa kanya ng imbalsamo na kailangan itarak sa noo ng patay ang pako para malaman kung sino ang nagkulam sa aking tito. At ito na ang sumunod na nangyari. Uy, tumigil ka, awatin nyo yan. Ano ginagawa mo, Jake? Nababaliw ka na ba? Huwag kayo mangialam. Ito ang paraan para malaman ko ang kanyang pagkamatay. At gaya nga ng inaasahan ko, madaming disang-ayon sa gagawin ng papa ko. Pero tinuloy pa din ni papa ang sinabi ng taga-imbalsamo. Pagtusok ng pako, bigla na lamang sumigaw ang pinsan ng pinsan ko.
Ikaw? Ikaw ang nagkulam sa kapatid ko? Patawarin niyo ako. Nakukonsensya na ako sa nagawa ko. Bakit mo yun nagawa? Ang bait-bait ng kapatid ko sa'yo. Tandang-tanda ko pa, lagi kang binibigyan ng isang sakong bigas ng kapatid ko. Tapos ganyan ang igaganti mo sa kanya? Pinagsisihan ko na ang lahat. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Patawad? May babalik ba niyan ang buhay ng kapatid ko? Kahit ano pang sasabihin mo, walang kapatawaran ang iyong ginawa. Umalis ka na, bago pa ako makagawa ng masama. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo, kahit kailan. Dahil sa nangyari, di na bumalik ang babae na yon dahil sa kahihiyan. Gustuin man namin ipakulong ang taong may gawa ron sa tito namin ay di pwede. Dahil walang sapat na ebidensya at baka tawanan lang kami sa mga sasabihin namin. Alam naman namin na mahirap paniwalaan ang nangyari sa tito ko. Alam ko na madaming hindi mainiwala sa kwento ko na ito. Pero para sa amin ni Papa mga kadilim, totoo ang kulam. Pare, maglaro tayo. Teka, huwag na kayo. Narinig mo ba yun? Ito na siya. Ang dilim naman at wala tao. Nasubukan niya kung totoo sinasabi ni Eric. Wala naman ako nakikita. Sabi niya niloloko niya lang ako. Ay! Nakakahiya, may tao na pala. Bakit nawala siya? Teka, uulitin ko nga. Nandiyan ulit siya.